Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, mali nga ba ang tumalikod sa isang bagay na alam mo sa sarili mo na gusto mo rin naman, pero sadyang hindi ka handang harapin? Magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. My name is Alexis and I'm a real estate consultant dito sa Eastwood. Napa-message ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sana makahingi ng payo. Popoy at Bea, I'm currently dating my girlfriend, Janet, for almost 10 years now. High school pa lamang kami ay magkakilala na kaming dalawa ni Janet. Matagal na kaming magkaibigan. Parehong-pareho kasi ang mga hilig namin noon, kaya madali kaming napalapit sa isa't isa. Honestly, hindi talaga in-expect na magiging kami ni Janet. Siguro may feelings na ako sa kanya noon, pero inisip ko lang na baka friendship lang yung nararamdaman ko talaga. Officially, naging kami nga ni Janet noong pareho na kaming nagtatrabaho. Mas madali kasi talagang pumasok sa isang relationship kapag ka financially capable na kayo pareho. Mas nagagawa kasi namin yung mga bagay na gusto namin gawin. Hindi na namin kailangan humingi ng pera sa parents namin para lang makagala. Janet and I traveled the world together. We conquered mountains together. And we did everything together. Popoy and Bea, masasabi ko talaga na maganda ang naging foundation namin ni Janet. We were the best of friends before we became lovers. Meron na kaming idea kung ano ang gusto at ayaw ng isa't isa. It wasn't a perfect relationship. Meron pa rin naman kaming mga hindi na pagkakasunduan na dalawa, pero I'm not looking for a perfect man or a perfect one naman kasi. Popoy at Bea, hindi na bago sa amin ni Janet ang masabihan na kailan ba kayo ikakasal na dalawa? Siyempre, ngingiti-ngiti lang kami ni Janet kapag natatanong kami ng mga taong nasa paligid namin ng ganito. Sa tinagal-tagal kasi ng pagsasama namin ay never na pumasok sa isipan ko ang kasal. Pakiramdam ko kasi talaga ay hindi pa ako handa emotionally and financially para magpakasal. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 32 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan nga ang unang bahagi pa lamang ng kwentong ito ni Alexis kasama ang kanyang girlfriend na si Janet, 'di ba, na parang nag-iba na yung hindi naman nag-iba yung timpla ng kanilang relationship, pero parang iba na yung direksyon na gustong puntahan nitong si Janet. Okay? Ikaw ano masasabi mo diyan, Bea, kasi doon sa mga komento ng mga kapamilya natin, ano? Ito for example, sabi ni Isaiah Tommy. Yan, sabi niya, pagka hindi pa handa, huwag ipilit. Mas maganda for you, ano to? Mas maganda na parehas na kayong stable in every aspects of life. Oo. Pero eto ngayon pa lang sasabihin na natin, Popoy, na wag kayong magpapakasal. It's really bad to get married out of pressure, out of dahil, ang tawag dito, pinilit kayo ng mga tao sa paligid nyo. Oo, yung mga ganon. That's super duper bad. Hindi magandang foundation yun ng pagpapakasal. Yan ang wag na wag nyong gagawin. Pero I feel like, Popoy, magiging hati ang mga opinion ng mga tao dito sa ganitong aspeto. Kasi may mga taong magsasabi na dahil modern age na ngayon, no, Popoy, no, parang ano na yan, you can get married at any age basta as long as, you know, both are stable and both are okay. Pero paano pagka ang isa sa partner mo ay natin yung at any age, ha? Oo. Hindi, well, syempre, hindi legal at any age. You know what I mean? Legal age. Yan, legal age. Yan. Oo. Tapos, pero paano kung yung isa ready na at yung isa hindi pa?
And etong si Alexis, ang kinakatwiran niya, is hindi pa siya ready financially and emotionally. Diba? And I don't get the emotional part, pero I get the financial part. Kasi maraming ganyan, Popoy, no? Sinasabi nila hindi pa ako ready emotionally, financially, ganyan. Sige, naintindihan natin yung financially kasi kailangan ng mahabang paipunan yan, ganyan. Pero when you say I'm not ready emotionally, what does that mean though? Like, you're in a relationship and 10 years na kayo, and bakit hindi mo nakikita ang sarili mo spending forever with that person? Para kasing ang nangyayari, Popoy, bakit kinatatakutan nyo yung kasal? Well, syempre, kasal is a very big deal. Ganyan, di ba? Kaya lang, parang meron kasing, misconception na kapag kinasal ka na, ang dami-dami nang magbabago. Like, ang dami-dami mo nang hindi magagawa. Ang dami-dami, iikot ang buong mundo mo 360 degrees. But ako personally, as a taong kinasal, that's not the case. Hindi naman gano'n na nangyari. Like, nagpirmahan ng kontrata, okay, kasal na tayo, pero hindi naman magiging magic. Oh my God, hindi ko na magagawa yung mga nagagawa ko kahapon nung single pa ako. At ngayong kasal na kami, ang dami ng restrictions or whatsoever, ganyan-ganyan. Well, magagawa mo pa rin ang mga pwede mong gawin kung gusto mong gawin. Alam mo yon? Parang within the limits of being a married person. Depende kasi sa kung anong... Ang gusto kasi ni Alexis, I don't know ang dami pa niya daw gustong gawin kasama si ano pangalan ng jowa niya? Janet. Kasama si Janet. Pwedeng yung traveling and all that. Magagawa pa rin naman yun kahit kasal, Popoy. Pero syempre, iba ang usapan kapag may anak na. Now, that's a different story. Pero mag-focus lang tayo dito sa kasal. Parang yung kasing kinakatakot ni Alexis, which is ang sobrang mahal yung, mahal yung kasal or something like that. Well, mahal yung kasal kung ang gusto niyo talaga is sobrang beyond your means. Yung magarbo, yung madaming tao, mahal talaga ang kasal, 'di ba? Pero kung ang reason nyo ng pagpapakasal is just you really love each other and you want that commitment talaga. Yung talagang commitment na this is going to be us forever and ever, amen. And then okay lang kahit yung civil wedding. 'Di ba? Kasi anong tawag dito? Kaya ang babae, Popoy, naghahanap, madalas kasi babae, 'di ba? Aminin natin. Statistically speaking, kadalasan babae talaga yung naghahanap ng kanyang assurance. Nagtatanong ng ganyan. Kasi ang tawag dito, ang dami kasing pwedeng mangyari sa isang babae kapag ka nasa isang relationship, lalo na kapag ka nabuntis or something like that. If that person is not legally committed, ang dali-daling layasan, ang dali-daling iwanan. Alam mo yun? Exactly. Bea, at gusto ko lang sundan yung sinabi mo, yung emotional readiness. Ayan, sa marriage. Ayan, na talagang ako I'm a believer na talagang merong mga pagbabago na. Okay, kapag ikaw, kaya you have to be emotionally ready rin. Oo, hindi naman yung mga ginagawa mo lang na makikipagkita pa ba ako sa mga friends ko, magagawa ko pa ba yung mga can I still spend time with my family, 'di ba, kapag nagpakasal pa ako. Pero kasi nag-iiba talaga kapag may kapag pumasok ka na doon sa marriage. Ayan, meron ka ng mga adjustments. And I think yan yung pinupunto dito ni Alexis. Doon sa parte na hindi siya, mas madaling i-justify yung hindi ka pa financially ready. Ayan, yeah. At etong sabi mo nga, Bea, parang hindi mo makita na yung emotional readiness mo ay Pero kasi much is expected of you na kapag pumasok ka na dyan sa marriage. Hindi na pwede nga yung kapag nagtampuhan tayo, kailangan dito is hindi mo rin kasi pwedeng sukatin dahil 10 years na kayo.
naging on and off ang relationship natin, na-handle ko. No, this is a different thing. Kapag ka nag-on and off tayo, kapag ka mag-asawa na tayo, what do we do? Magtatampuhan ba tayo? Mag-ano? Siguro na hindi pa talaga nag-mature, okay? Yung it's a commitment problem. Yes, no, emotional. Diba? Definitely Emotional a readiness commitment ng isa sa nandun sa commitment. So hindi pa siya ready, 'di ba? And salamat at honest itong si Alexis na hindi pa ako pang kasalan, 'di ba? Yung happiness ko with you is hindi pa pang kasalan. 'Di ba? Meron pa akong mga bagay na gustong i-enjoy with you, to do together with you, my partner, na medyo hindi pa dyan sa pangkasalan. Well, that's a different thing. Diba? Kaya ako naintindihan ko. Well, that hurts, boy. Yes, that hurts. Pero that's the truth. That's the truth. Oo nga, I know that's the truth. That's the truth. Pero imagine, pag narinig mo yun from your partner, babae, lalaki ha, vice versa ha, pag sinabi sa'yo na, committed ako sa'yo as a jowa, no? Pero hindi pa ako committed sa'yo as a husband or wife material. Alam mo yung, ouch! We're together for 10 years and you're telling me na hindi mo pa nakikita ang sarili mo or hindi mo pa ako nakikita as your forever partner, as your husband or your wife? Hindi. You're on your way there, pero hindi pa. Kaya hindi mo pa pwedeng ipilit. O hindi pa pwedeng sabihin na hindi, emotionally ready ka na kasi 10 years na. Kasi 5 years na tayo. O kasi 50 years na tayo. Oo. Alam mo kasi anong problema dito kay Alexis Popoy, no? Hindi niya kasi kino-communicate ng klaro dito kay Janet at sa family. Ano ba yung plano niya at nasa ang lagay na siya. Andun lang siya sa pagtinanong, oo, yes po. Hindi pa po namin napag-uusapan, sabi niya. Hindi pa napag-uusapan. Although napag-uusapan na nila. Yes. Diba? I mean, ang tawag dito, okay, we get it, you're not emotionally or financially ready, okay? Pero sana, malinaw, hindi yung hanging. Like, diretsuhin mo yung partner mo na, okay, eto yung gusto ko sanang mangyari, no? I hope you can agree with me or we can come to terms, we can compromise na sa ganitong taon, I still want to work on my finances, ganyan. Tapos pagdating ng ganitong taon, let's see if we can maganda. Yung in short, maganda merong timetable. 'Di ba? Meron na tayong timetable sa kung ano ba ang plano natin. Siguro doon lang, yun nga, that itself, Bea, ay maganda, yun muna ang pag-usapan ninyo ni Janet bago tayo mag-jump doon sa pakasal na tayo. Di ba? Pakasal na tayo. So, you are asking the wrong question. Di ba? But basically, it's the same question. Are we ready to get married? Di ba? Yun eh. Oo, yan din. Yan magandang tanong yan para sa mga kababaihan. Magandang punto. Di ba, ano na bang plano natin from now o next year ba? Ano na ba tayo? The following year, ano na ba mga pinaplano natin? And then, yung iba kasi talaga nakakalula, Bea, kapag ka tinanong mo na kaagad ng kailan ba tayo magpapakasal? Well, ito yung kasal kasi it's just one day. Di ba? It's just a one-day thing. Yung kasal. Marriage is an everyday thing. Diba? Ganyan na yan. Yung iba ang ewan ko lang ako I'm not really a fan of yung mga extravaganteng unless kung talaga mayaman kayo, sige. Pero yung iba, yung pinaghandaan ang buong kasal, meron pa mga kung ano-ano mga production na yan, and then pagkatapos magre-rent ng space na nakakaawa. Diba? Yun, nakasiksik lang sila sa isang apartment na mumurahin, and pero pinaganda nila ng husto yung kasal nila, where in fact pwede mong i-down payment na siguro yung bahay na yun para sa isang simpleng pabahay para sa yung binubuong pamilya. Investment wherever. Yung ginastos mo doon sa isang araw na ilang oras lang na kasal,
di ba, ay pwede mong na-invest sana someplace else na magagamit ninyong mag-asawa in the future. I'm not really a fan ng ganun. Though I get invited to host yung mga ganung events, pero sana, sabi ko, ayoko na lang makita kung saan sila uuwi, saan sila pupunta pagkatapos nun. Yeah. Diba? Kasi well, the point of this, Alexis, kaya ka maraming naririnig na pressure, it's because they don't see a genuine plan in you, or you're not communicating well what your future plan is. Para kang hanging. So, sa part na magulang, understandable yon kasi babae ang anak nila, 10 taon na kayo, and syempre, gusto nilang makita, may patutunguhan ba yung anak ko sa'yo or jojowain mo lang siya habang buhay? 'Di ba? So, kaya ka siguro na maraming naririnig na kasi yun nga, hindi mo nako-communicate ng maayos, diretso at planchado ang plano mo. And that goes for everyone, babae, lalaki na listeners natin dyan, kaya kayo binobombard because you're just sa future, ganyan, ganyan. But para sa pag-aaral lang yan, Bea. Diba? Kailan mo tatapusin yung kurso mo? Diba? Bakit hindi mo pa pinag-iigi, hindi mo pa may nababagsak-bagsak ka pa, balik ka ng balik. Ganun din yan. Kaya doon naman din, kaya Alexis, doon sa pagsagot na hindi pa po namin na pag-uusapan, teka lang rin naman. Diba? 10 years na yan, Alexis. Matagal na, 1 dekada na kayong mag-on nitong si Janet. At ang isasagot mo sa mga magulang niya ay hindi pa po namin na pag-uusapan. No, sabi mo, pinag-uusapan pa po namin pero inaayos pa namin ng gusto. 'Di ba? I think that would have been a better answer. 'Di ba? Yes, yan po yung at least meron na po kaming inuumpisan kasi kung gusto mo mag-travel pa, yung mga ganyan, ang dami nang pwede makasama diyan. 'Di ba sa Facebook lang, Bea, meron yung mga nagpo-post na sinong gustong join sa mag-rent tayo ng van. Yan yung mga ganyan, mag-hiking, mag-swimming, yung mga ganyan, mga total strangers, doon ka sumama kung gusto mo lang mag-travel. 'Di ba? Pero kapag usapang pang forever na, 'di ba? Yung travel na habang nagte-travel kayo, meron na kayo na pag-uusapan. Ano kaya mga plano natin? 'Di ba? Yung kapag tayong dalawa na lamang. At yan ang malalaman naman natin sa second part kung meron bang kahihinatnan. Yung pagtatanong na yon, yung pressure na naramdaman nitong si Alexis mula kay Janet mismo at sa pamilya niya sa pagtatanong kailan na ba kayo magpapakasal? Ano na bang plano ninyong dalawa? Malaman natin kung lalabas yan dito sa second part at 14 minutes bago mag-alas 2 ng hapon, 1:46. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Ako naman po, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy at Bea, pagkatapos nga ng gabing iyon, ay nireconsider ko ang lahat ng mga plano ko para sa future. Sa ngayon kasi, I make enough to support my parents and just maybe, start a family with Janet. Problema nga lang, base sa computations ko, mamumuhay kami ni Janet yung salary by salary. Kapag naiisip ko nga ito, ay doon talaga ako napapaatras sa ideya ng pagpapakasal. Gusto ko naman kasi na kahit papaano ay mabubuhay kaming dalawa ng maluwag. Kahit hindi na yung mayaman na mayaman, basta yung may sapat na pera lang para sa mga small leisures namin. I tried explaining this to Janet at sabi niya, naintindihan niya naman daw ako. Wala naman daw problema kay Janet na maghintay until maging financially stable kami pareho. Kaso nga lang, sa tuwing nakakasama namin ng parents niya, talagang nagigisa ako. Magpakasal na daw kami ni Janet at hindi na raw kami parehong bumabata pa. At kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin ng magulang ni Janet. Dagdag pa nga nila ay wag ko na daw intindihin yung gastos. Sagot na daw nila ang lahat. Siyempre, nasasaktan ako sa mga ganung banat.
Bilang isang lalaki, gusto kong bigyan ng maganda at maayos na kasal ang mapapangasawa ko. Sadyang hindi pa lang talaga ako handa. Kinausap ko nga si Janet at sabi ko sa kanya ay hindi muna ako sasama sa kanya kapag kakasama ang mga parents niya. Ipinaliwanag ko na ayoko lang maipit kapag nagsimula na naman magtanong ang mga magulang niya. Popoy at Bea, na-offend si Janet sa mga paliwanag ko. Kesyo, bakit ko naman daw iniiwasan ng mga parents niya? Mas nakadagdag pa nga ng sakit ay noong lumabas din ang totoo. Sinabi kasi ni Janet sa akin, makakasalan mo naman ako, hindi ba? At doon ko nga na-realize na si Janet mismo ang nagtutulak din sa parents niya na i-pressure ako. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ay humingi muna ako ng spasyo mula kay Janet. Kailangan ko kasi talagang mag-isip. Popoy at Bea, tama naman ako, di ba? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handang ikasal kami ni Janet kasi may mga bagay pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Gusto ko naman pakasalan si Janet pero hindi muna ngayon. Kausap ko ang parents ko at sila mismo ang nagsasabi sa akin na wag daw akong pumayag na ma-pressure. Ako daw ang lalaki. Ako daw dapat ang nagdedesisyon. Popoy at Bea, ano ba ang dapat kong gawin? Wala naman kasing makakaalam kung hindi na ako o wala naman kasi makakaalam kung handa na ako o kung hindi pa. Sana ay matulungan ninyo ako. Ayoko kasing umabot kami sa punto ni Janet na baka magkahiwalay pa nga kaming dalawa. Umaasang makakahanap ng sagot, Alexis. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Yeah. For 2 p.m. at yan na nga, at least medyo mas luminaw-linaw pa. Ano ba yung pinupunto nitong si Alexis na talaga medyo natatakot dun sa idea ng pagpapakasal. Pero alam mo, Alexis, kanina sinusubukan kong i-justify kung bakit hindi pa emotionally ready. Ayan, ang ina-expect ko dito ay yung pwede kasi yun, Bea, na you may be financially ready naman na talaga, pero emotionally ready dahil, o hindi ready dahil may mga bagay pa na panghihinaan ka ng loob or hindi ka sigurado. Well, gano'n naman talaga ang lahat ng mga pumapasok sa marriage. Okay? Alexis, nahihirapan, nangangapa sa una. Ayan, pero it's your willingness to learn and to adjust, 'di ba? Kasama yung partner mo, that will make a lot of difference sa relationship ninyo. Ngayon, doon sa iniisip mo hindi ka pa financially ready, pero nung nakita ko na kinakabahan ka dahil baka yung simple leisures ninyo ay hindi nyo na magagawa, sabi ko, oops, teka lang. Alexis, yung ginhawa part agad yung iniisip mo, 'di ba? I don't know kung ano yung simple leisures na gala ba, gastos, ganyan. Alam mo, sa paglabas pa lang, unang hakbang pa lang ng paa mo palabas ng bahay ninyo, gastos na yan. Diba? Gastos na yan sa panahon. You have to understand that. At sa panahon ngayon, I don't know, kahit mayayaman kong kaibigan, Bea, hindi nila masabi kung financially ready sila ngayon. Sa likot ng mga pagtaas ng mga bilihin. Diba? Sabi niya mayayaman na yun, ha? Mayayaman na yun. Ang dami na madudukot pero hindi pa financially ready. Pero ang talagang diferensya is your willingness nga para hindi yung magtiis, para gumawa ng paraan on how to be creative, 'di ba? Sa pagharap sa buhay. Ganun yun Yun yung what will matter is
papaano kayong magkasamang lumaban pa rin. 'Di ba? Sa mga hamon ng buhay. I think yun, Alexis. Hindi lang ikaw, wag mo sasabihin. Alam mo, tama yung mga magulang mo na wag kang magpapadikta o wag kang mape-pressure sa mga sinasabi nila. Pero hindi rin naman tama, I'm sorry kahit na mga magulang natin yung nagsabi niya, hindi rin naman tama na ikaw ang lalaki, ikaw ang magdedesisyon. No. Sa panahon ngayon, parehas kayo maghanap buhay, hindi kayo mayaman, di ba? Parehas kayo maghanap buhay, parehas nyong pagkasunduan yung desisyon. Ganoon yun. Di ba, balanse na ngayon, hindi na tayo namumuhay dun sa masyadong patriarchal na anong masasabi mo, tatay, anong masasabi mo, asawa kong lalaki, ganyan. Ito, gusto ko, kaya naman natin, pero ikaw, anong final say mo? Hindi. Okay. Hindi na, wala na tayo sa panahon na yun. Dapat yun na pagkakasunduan ninyo. Dahil ang unang-una sa kasal, kayo ay dalawa na pinag-isa. Hindi naman sinabi na lamang yung lalaki at hindi yung babae ay nakasuporta lang sa kanya. Yes, maganda na nakasuporta ang isa sa partner sa mga decisions na gagawin ninyo. Ano yan, make or break yung decision na yon. 'Di ba? Maging successful or not, kailangan nakasuporta kayo sa isa't isa at hindi ko kontra. That is what is expected of you as a married couple. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo ikaw ang lahat ng no, you're not Superman. Okay, you're not Superman. You're not even super popoy man lang. No. Na sinubukan din dati kasi totoo yan, Bea, isa yan sa mga tawag mo dito, immature thoughts na kapag ka may asawa ka na lalaki, kailangan maano ka. Well, you have to be stiff, you have to be rigid sa mga decisions mo, big decisions for the family na dapat suportado ng asawa mo. 'Di ba? Yan yung misconception 'Di ba? Na dapat suportado ng asawa mo na pag-usapan ninyo. Pero kung ikaw lang ang magdedesisyon dahil lalaki ka, no, that's hindi ganoon ang paraan ng paggawa ng mga malalaking desisyon. Parehas kayo nasa loob ng marriage na yan. Magkahiwalay naman yung hinihinga ninyong hangin, 'di ba? Pero kailangan maging isa ang inyong desisyon. 'Di ba? Ganoon 'yun. Yeah. Tama yun, Popoy, no? Ngayon, tinatanong ni Alexis kung tama naman ba siya nung humingi siya ng space kay Janet. Ako, Alexis, tama na humingi ka ng space kay Janet, no? But not for you. Tama yon for Janet. Tama yon na, alam mo yon, tama yon for the safety of Janet, honestly. Kasi sa second part, Popoy, parang excuses na lang. Kasi si Alexis, iniisip na niya yung mga problemang wala pa naman at yung wala namang kasiguraduhang darating. Diba? Pinipressure na niya. Bea, kung emotionally at financially ready ka ba, ikaw na nagpakasal ka, ganyan ka, right? Diba? Ganito, Hindi, I mean, emotionally and financially ready ka na nung pumayag kang mapakasal kaya Jason, tama? Kaya nga pumayag ka na Oo, pero actually, oo. The answer is oo. Pero hindi mo inisip na magiging smooth sailing lang. 'Di ba? 'Di ba? Hindi mo inisip na magiging smooth sailing. Talagang there will be bumps along the way. 'Di ba? Ganun ang mindset. Pero hindi naman puro problema na lang ang iisipin mo kapag ka napakasal ka na. Oo. Pero eto nga, no, in my case, sige, isisingit ko lang bago ko itong si Alexis, no? Charot lang. Huwag ka matakot, Alexis. Yung akin kasi, I was financially stable, pero hindi naman ako yung, kaya na nating mabuhay ng 5 taon na hindi tayo nagtatrabaho. Hindi naman ganon. Pero talaga sa akin, mas pinakalamang talaga sa akin was the emotionally stable. And because I was emotionally stable, I was very motivated to work hard for that financial stability para tumagal yung financial stability. Nagigets mo ba? Because I was emotionally stable. Klaro yung gusto kong mangyari. Klaro yung gusto kong mangyari sa buhay ko at sa buhay naming dalawa ng partner ko.
At yun yung nawawala kasi kay Alexis. Mas inuuna niya yung financial stability ko, no. Imbes na i-address niya yung emotional stability niya. Kasi honestly, excuses na lang yung financial stability eh. You're just really afraid of the commitment, Alexis. You're afraid of the changes na mangyayari, although hindi ka naman sure ano ba talaga yung mga changes na yun. You're just afraid of losing your, I don't know, your freedom right now. Na jowa mo pa lang naman si Janet. Alam mo ba yun? Nagigets mo ba, Popoy? Yun yung kinakatakot ni Alex. It's not really about the financial stability. Kasi kung ikaw emotionally stable ka, alam mo kung anong gagawin mo para magkapera ka. Tama yung sinabi ni Popoy, gagawa ka ng paraan para hindi ka lang sweldo. Gagawa ka ng paraan para madagdagan yung pera mo at makapag-ipon ng pampakasal. But that's not the case with you, Alexis eh. You're not excited at all. You're not excited about the future with Janet. You're not, ang tawag dito, wala kang motivation sa katawan. Tapos, ito pag nakakaloka, Popoy, imbis na harapin mo ng buong tapang bilang ikaw yung lalaki, yung magulang, tinakasan mo pa, nilayuan mo pa dahil rinding-rindi ka na sa mga naririnig mo sa kanila. What kind of a partner are you? Na, alam mo yun, imbis na i-address mo yung issue, iiwasan mo na lang, tatakasan na lang. Kaya I understand, Janet, ma-offend din ako. And for you to assume na si Janet ang nagsasabi sa magulang na i-pressure ka, oh no. Hindi gagawin ni Janet yun. Kaming mga magulang, Alexis, alam namin ang ginagawa namin, hindi namin kailangan madiktahan ng anak namin. Nakikita namin ang nangyayari sa anak namin. Hindi namin kailangan ng sulsol mula sa anak para maisip namin na, teka, 10 taon na kayo, pero what's next? Diba? What's your plan with our daughter? Kaya wag mong i-assume yun, Alexis. Wag mong ilagay si Janet sa bad light. Okay? Na parang inaano pa, no? Parang, ano yan? Parang ang masama pa si Janet eh. Oo, hindi. Alam mo, Bea, meron pa mas gigil sa'yo. Meron pa mas gigil sa'yo. Gusto ko lang basahin yung message. Ang dami niya ng message. Si Hazel Borromeo, sabi niya, no, it's just his lame excuses. Hindi siya ready kasi ayaw niya pang lumagay sa tahimik. Pwedeng hindi pa siya sure sa girlfriend niya rin. Ganyan ang lalaki kapag ka nakukuha na niya ang gusto niya sa girlfriend niya at hindi pa siya natapos itong si Hazel. Sabi niya, pwede namang hindi muna mag-anak pagka nagpakasal na kayo. It doesn't mean nakasal na kayo anak na agad ang next project. Ayan, tapos sabi pa, your girlfriend just wants to secure her future with you kasi malaki na ang na-invest niya sa'yo. Naibigay na niya ang lahat sa'yo, boy. Tapos ikaw, ang dami mong excuses. Well, I guess you don't deserve your girlfriend. Pakawalan mo na lang kung di mo naman pala kayang pakasalan. Kesa kung ano-ano mga excuses pa ang sinasabi mo dyan. Sabi ni Hazel Borromeo. Thank you. Nung umpisa, medyo pa tayo kay Alexis no? Understandable pa talaga. Kasi nga, andun tayo sa huwag kayo magpapakasal out of pressure. Sige, ayaw mong napapressure ka, Alexis. Pero, pinapressure mo naman yung lahat ng tao sa paligid mo na sumunod dun sa timeline mo. Na sumunod dun sa gusto mo. Kasi nga, ikaw ang lalaki. Tanggalin niyo po yun sa isipan niyo, guys. Ha? You have to always compromise with your partner. Kaya nga partner Hindi mo lang yan parang girlfriend below me na second priority. Pero yan yung parang kalahati mo. Dapat kalahati ng pagkatao mo. Diba? Consider her feelings. Consider all her plans din. Kasi may plano din naman si Janet, diba? Oo naman. And you meet sa gitna. It doesn't have to be perfect sa gitna. Pero alam mo yon, subukan nyo na mapagbigyan kahit papaano kayong dalawang pareho. Meron yan common ground. Meron yan pero hindi willing mag-adjust si Alexis. Tsaka, eto Bea, no? Talagang medyo na-off ako, Alexis, no? Doon sa sinabi mong kinakabahan ka, baka wala talagang leisure. Medyo nang gigil ako dun sa part na yun. Of course, ang pag-aasawa ay meron pa rin kayong mga pagkakataon na makakapaglibang pa rin kayo. Meron pa rin kayong maiipon at maiipon nga. Alam mo kung papaano kapag ka nga naging creative ka, kapag ka naging madiskarte ka sa pagkita ng it's going to be
fun, even funner. 'Di ba? Baka mas masaya pa nga. Pero kung ang iniisip mo talaga gastos lang 'yan ano ko diyan masisira yung ganito kasi nga nandito lang yung tingin mo. Nandito lang mga 3 hakbang sa harapan mo, Alexis. Pero kapag ka ganyan na 10 years na ang usapan at matagal niyo nang mahal ang isa't isa. Ayan, sabi nga ni Chris G, sabi niya, yep, luho lang ang gusto nga. Immature pa siya. Tapos sinundan pa ni Kevin Binuya, puro nga kasi sarap ang iniisip mo, Alexis. Takot ka doon sa hirap. And I think that's it, Alexis. Kailangan mo malaman nito. Well, coming from ako, married na ako. Si Bea, married na rin niya. May experience na. Marami sa mga nasa comment section natin yung married na rin at naging mahirap ba para sa atin? Yes, there were times na naging mahirap at parang gusto mo nang sumuko at minsan nga gusto mo nang bahala ka na dyan na ako, dito na ako, balik na ako sa magulang ko. Mas masarap yung buhay ko ron, iiyak na ako kahit na 5'10 ang height ko. Diba? Iiyak ka rin sa ano mo. May mga ganun, darating yan, Alexis. Hindi mo you can never be financially, you can never be emotionally or whatever, ready. Yeah. Diba? Kapag kayo ay naging, it's a work in progress. Diba? It's a work in progress. Pagtatrabahuhan mo pa rin. Hindi yung pagkakinasal na tayo, voila! Eto na, meron na tayong bahay, meron ng kotse, ang education plan ng mga bata, bagaman wala pa sila dito, ay ready na. Hindi. Hindi ganun ang pag-aasawa. Kasi yun yung inaay nung iba, Bea. Kailangan meron na raw budget sa ganito, may budget na raw sa ganito. Sabi ko sa inyo, patayo lang kayo ng bahay ninyo. Poste pa lang pinag-uusapan ninyo, meron ng problema dyan, kukulangin na sa bakal yan. Kapag di ba yung pundasyon pa lang, ito ang budget na sinabi nung pero sabihin, ay kailangan at medyo nagmahal ang presyo ng mga bakal, ng mga bilihin, ng mga semento, ganyan, o kaya alam mo yun, may mga ganun, may mga setbacks. So you have to adjust. Kailangan maging flexible ka. Di ba? Parang tubig. O para makarating ka doon sa, kahit paliko-liko. Kailangan fluid ka. Hindi. Ito na yung naisip ko. Ito lang yung paraan. I'm sorry. Hindi ganun. Oo. At saka ito, as a woman, Popoy, kami mga babae, willing to wait kami. Kasi aminin man natin o hindi, lalaki talaga ang madalas na nagdidikta kung kailan tayo magpapakasal with the proposal and all that, 'di ba? Willing to wait kami mga babae talaga. Lalo na kapag aside sa mahal na mahal namin yung lalaki, lalo na kapag nakikita namin na enthusiastic, motivated, at may mga tangible results yung mga inaantay namin. Pero kung nag-aantay kami, tapos kung 5 years ago, gano'n ka pa rin hanggang ngayon, doon na kami maluloka. 'Di ba? Kung tatanungin ka namin na, ikakasal naman, magpapakasal ba tayo? Ganyan. Oo naman. Tapos yun na yun. Tapos na yung sagot. Oo naman. Okay. Kailan? Further explanation? Hindi ngayon. Baka bukas o sa makalawa. In the future, ganyan. Okay, hindi kami atat na for the sake of the wedding lang. Alam mo yon? We just really want to know if we have a future together at hindi mo ako iiwan na lang sa ere. Basta-basta, lalo na't mahal na mahal kita. Okay, we just wanna know na you see me the way I see you. I see you as my husband and forever partner. Do you see me that way as well? Yun lang naman ang gusto naming malaman. Hindi naman namin gusto bukas, okay, kasal na agad. Wag po kayo lalo ka na, Alexis. Ha? Oo. Ang tingin yata ni Alexis kapag kinasal sila, so kailangan kapag may nangyari sa honeymoon, 9 months after lalabas na ang unang apo, pagkatapos nun, pagkalabas ng unang apo, naka-ready na ang lahat ng gatas dyan, ng mga diaper. No, hindi ganoon, Alexis. Unti-unti. Di ba, wag mo masyadong pine-pressure yung sarili mo dahil mas nakakataas ka ng blood pressure kapag ganyan. At sa mga katulad ni Alexis, of course, hindi naman natin sa pinapagalitan lang dito si Alexis, no? Pero you have to realize na marami pang trabaho, okay, pagkatapos ng pagpapakasal. Hindi yan pagbibigti.
katulad nung yung expression na paglagay sa tahimik. Hindi. Sa ating mga kalalakihan, totoo po yan. Paglagay sa tahimik na buhay. Why? Because kapag ka nagpakasal ho tayo, mga kalalakihan, ay hindi na ho tayo masyado makapag-iingay. Dahil lagi na ho tayong sinasaway ng ating mga asawa. Kaya tinawag po yan na gusto nang lumagay sa tahimik. Pagka ready ka na hindi na masyado nagsasalita, hindi ka na masyadong nakakapiyok sa asawa mo, pwede ka na mag-asawa. Yun po yun. Pero magulo. Hindi. Umayos ka nga. Ano pinopromote mo dyan? Alam mo, misconception niyang lumagay sa tahimik. Mga kamorkada, ang ibig sabihin po ng lumagay sa tahimik, that tahimik was not literally shut your mouth. That tahimik is peace. Peace of mind. Contentment na you have a partner na and you're making a good life with your partner. Yun po ang ibig sabihin ng lumagay sa tahimik. Hindi yung mapabawasan na yung fun sa buhay mo just because you're married. Correct. Yan mo, ganyan yung sinasabi ni Alexis. No? Lagi na may pipigil sa'yo. Gusto kong bumili ng rubber shoes. Baka may mga ganyan, Bea. Gusto ko tong rubber shoes na to. Galing kay Lebron, kay Kyrie, kay ano. Ay, hindi na pwede. Mababasag yung budget natin. Ganun? Bad trip ka naman. Hiwalay na tayo. Hindi ba pwede na kasi yung ganun? Diba? Ano yan Capriccio yan Diba? Luho yun Hindi nyo kailangan yun. Baka yun yung mga hindi mo pa kayang bitawan, Alexis. Kung hindi mo pa kayang bitawan, yung mga ganung bagay, si Janet na lang ang bitawan mo. Masaya pa kami. Kasi sayang. Sayang yung panahon. Lalo na may body clock ang mga kababaihan, lalo kung gusto mag-anak, 'di ba? At dumami ang lahi, merong ganyan Pero kung bubulukin mo lang yung ovaryo nung tao, wag na lang. Paghihintayin mo na lang ganun, wag na. Anyway, yan Alexis, sana nasagot namin ang iyong katanungan. At ayan mga kamorkada, may linaw na po ang hashtag natin, hashtag Dear MOR. Handa na ba? Kayo din dyan na nasa comment section, naway nakakuha kayo ng aral at input kung sakali man you're experiencing the same, not exactly, pero alam mo yon, same peg as Alexis. Basa-basa kayo sa comment section, ang daming mga inputs dyan ng mga kamorkada natin. Kaya maraming salamat sa mga nag-comment dyan, lalong-lalo na kay Abigail Enriquez, ramdam na ramdam ko. Gina G ni Abigail Enriquez. Parang parang ika-copy paste na lang tapos may pagsesendan siya na kaibigan natin, no? Parang kukunin niya yung link na to, tapos ifo-forward niya doon sa o kaya i-repost niya sa page niya, tapos may caption doon, this. Remember this story. Yan, mga ganyan. Mangyari kaya sa atin tong ganito. Yan. Feeling ko lang. Ayan, mga kapamilya, oras na natin is 15 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. At syempre, meron ba tayong patikim for tomorrow? Eto na po. Ngayong Webes sa Dear MOR. Sa mga kagaya nating isang kaig isang tuka, hindi uso yung hiya-hiya. Hanggat may pagkakataon, sunggab lang ng sunggab. Mas mabuti na yung humihingi ng tulong kaysa magnakaw o manglamang ng kapwa. Hashtag Dear MOR Malasakit. Siguro naman payapa yung kwento natin for tomorrow. O malasakit. Hopefully. Maas yung stress level ko, Ay, ilan? Ay, Diyos ko, dumilaw. Diyos ko po. Ang taas ng stress level ko po. Ay, napa-measure tuloy ako. Diyos me. Parang iniinggit mo ko sa magandang relo mo na. Alam mo, Meron ka ba? Ba't may binubuting ka dyan? Tinitignan ko, baka meron wala Pero nung binili ko to, na-stress ako. Mahal Grabe, tumaas yung stress level ko. Totoo tumaas yung stress level. Ay naku mga kapamilya, bukas magkarinigan po ulit tayo at magkita-kita dito sa ating Dear MOR. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Baby. At ang lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, you stay in love and stay committed. happy.